seryosong trabaho pag kinakailangan, yan na yan. So, kaya ako masaya, mga kaibigan, hindi ko sinabi at hindi ko inaako na sa akin nakikinig ang Pangulo. Nagiging bahagi lang ako sa paniniwala ko na yung aking madalas na sinasabi, mga television, mga radyo, national television, international na mga balitaan, maging dito sa social media, okay, yung aking pagtalakay na Mr. President, gamitin mo na ang kamay ng bakal, palakasin mo na, gawin mo na ang dapat gawin, kailangan na, dahan-dahan na pong ginagawa ngayon ng ating Pangulo. After 3 years, ay ito na, ginagawa na po ng Pangulo ang dapat gawin para sa bayan. Kaya positibo ito sa Marcos followers, Marcos supporters, silent majority, at pangkalahatan sa Pilipinas. Ang ayaw lang nito at nagagalit at kung ano-ano, salubong ang kilay, nagpapanik at kung ano, yung mga pro-Duterte, pro-China. Nalinaw pa yan sa sikat ng araw, although wala pang araw ngayong umaga dito sa Pilipinas. At malabo pa sa sabaw ng pusit ang pagtutol, ang panawagan ng mga DDS, vlogger at politiko na si Bacain, si Remulla, Palitan, si Teodoro. Yan ang mga sigaw nila huwag ilagay si Torre. Lahat ng kailang panawagan, garbage, basura. Hindi nangyari. Ang aking panawagan at ng maraming Pilipino na tapangan, panahon na, nagtagumpay. Kaya ngayon title natin, ang babangga giba kay PNP Director General na magsisimula Junto, next week na yan, sa Tuesday na yan. Major General, magiging Director General, 4-star General na. Nasa pawan niya yung 3 Lieutenant General, pero wala tayong magagawa. Dati ko pang naipaliwanag sa inyo, ang Pangulo ay merong karapatan sa ilalim ng batas at kapangyarihan niya. Na kahit 1-star, 2-star, pwede niyang gawing Director General. Pwedeng masapawan, babypass yung iba kung sino ang kanyang priority at sinong pagkakatiwalaan. Sa accomplishment, tapang, talino, galing, pagmamahal sa bansa bilang isang pulis, walang ibang nakita ang Pangulo. Ako nakita ko rin yan at nakita ng maraming Pilipino. Ito na yon. PNP Chief simula sa Tuesday, Junto, General Nicolas Torre III. Ayan. Okay? Tama ba yung ating title? Ang babangga giba. Kasi may pagmamahal yan sa bansa. Rule of law ang pinapairal. Ayaw na niya ng mga pasawahi. Maraming kakasuhan. Pag nagkaroon ng warrant of arrest, maraming huhulihin. Yung fake news, identify na ng PNP kung saan ang gagaling. Naninira, destabilizer, alam na ng PNP kung saan ang gagaling. Nung una, hindi lang gaano makagalaw si General Torre kasi director lang siya ng CIDG, Criminal Investigation Detective Group. Naghihintay pa rin siya ng order, nakikibagay siya kung ano ang policy ng Director General. Na ngayon hanggang Tuesday ay si General Marbil. Pero ngayon, na siya na ang pinakamataas, pinagkatiwalaan ng Pangulo. Ano ang ibig sabihin niyan? Siya na ang magdi-decide. Siya na ang gagawa ng matagal nang gusto niyang gawin. Kasuhan, hulihin, ipakulong, ipahiral ang batas. Kaya nga inuulit ko, ang babangga, giba sa ating gobyerno at sa ating PNP, new Director General. Ayun po yun. Galing, palakpakan tayo. Panalo. Diba? Wala na pong dapat pang pagtalunan. Sa totoo lang, sa bawat Pilipino, sa mamamayang Pilipino, pabor na pabor ang pagkakaroon po ng isang PNP Chief General Torre. Pabor na pabor. Kaya ikay mahirap, mayaman, kaya ikay makapangyarihan o simpleng Pilipino, kaya ikaw ay pekeng anak ng Diyos na pastor, o ikaw man po ay dating Pangulo, diba? Pabor na pabor sa lahat. Bakit? Patas. Yan ang pinapakita ng ating PNP Chief Torre. Patas. Bakit? Rule of law ang nangingibabaw. Yan po ang pinaka-importante. Diba kaya nga sabi ni Chief Marbil, he's better than me. Imagine niyo po yun.
si PNP Chief General Marbil, sinabi niya na mas magaling sa kanya, mas okay sa kanya etong si General Torre. At napakarami pong nagsasabi na napakatalino ni General Torre at napakagaling po magdesisyon. Alam niyo kung bakit? Hindi naliligaw ng desisyon si General Torre? Kasi rule of law po ang kanyang pinapairal. Kaya talagang ito pong kumbaga ang mga DDS po. Bitter na bitter to sa pagkakatalaga ni General Torre as PNP chief. Kasi nga po, hindi nila to inaasahan. Kasi ang gusto nila na maging PNP chief ay yung kakampi ng kanilang kaalyado. May mga bulong-bulungan po dyan na mayroon pong isang PNP, ano ba tawag dito? Kumbaga yung qualified to be a PNP chief ay malapit na malapit daw po sa isang senadora. Di syempre, kung yun ang magiging PNP chief, nako, ewan natin kung susunod dito kay PBBM, baka mamaya sa kumpas ng kamay ng isang senadora ito sumunod. At laging papabor sa kaalyado nitong senadora na ito ang magiging kilos. Kaya po tama lamang ang ginawa ni PBBM na isang General Torre na wala pong sinisino, walang sinasanto ang maging PNP chief. Diba? Kaya po yung sinasabi ng mga DDS na hindi bagay si General Torre, nakakasira daw si General Torre sa ating Pangulong Bongbong Marcos, malaking katarantaduhan yun. Paano nangyari na nakasira sa isang Pangulo ang isang pulis na ang sinusunod lamang ay ang konstitusyon? Ang sinusunod ay rule of law. Laging by law ang kilos. Kitang-kita na natin ang nito si General Torre. Alam niyo na subaybayan ko si General Torre simula nung nagkaroon po ng viral video na kung saan meron pong isang dating PNP na nanutok ng kargada sa isang siklista doon po sa Quezon City. Ngayon nung iniharap ni General Torre itong siklista na ito sa press, nagkaroon po ng issue. Alam nyo ginawa ni General Torre? Resign agad. Resign kagad. Napakatindi ng nito, ng kumbaga ng pagiging professional nito. Sige, iimbestigahan ako, magre-resign ako. Wala naman pong napatunayan na mali si General Torre sa ginawa niya. At ang kanya nga pong kumbaga goal, kaya po ito iniharap itong siklista na ito sa media ay para po diba makapagpaliwanag din ng kanyang side. At ito po ay alam ko hinuli at sinuko po kay General Torre ang kargada na ginamit sa viral video na yon. Ngayon, diba, ito nga si General Torre, after po nang nangyari na yon, nagpalipat-lipat na siya hanggang na-assign po siya doon sa Davao City. Sa buong Region 11 ba, kung di ako nagkakamali. Diyan po na talaga si General Torre kasama ang Davao City sa kanyang jurisdiction. At pagka-assign po sa kanya diyan, talagang kumilos po si General Torre para mahuli itong si Kibuloc. Kaya nga po proud na proud ang mga taga Surigao del Norte ba? Surigao? I'm not sure. Sultan Kudarat ba? Nakalimutan ko tagasan si General Torre dito sa Mindanao. Taga Mindanao yan si General Torre. Nakalimutan ko pero talagang tubong Mindanao po siya at meron nga po siyang bahay sa Davao. Meron siyang yung kanyang ama ay nagawaran pa ng parangal. Actually nagawaran ng parangal. Dati ring PNP officer ang kanyang ama. Di ba kaya alam nyo si General Torre, ito ang isa sa pinakatamang-tama na PNP chief. Sa totoo lang, walang-wala si Bato dito. Si Bato de la Rosa naging PNP chief, 1-star general lang. Ano lang ang napamunuan ni Bato de la Rosa? Davao City. Ano napatunayan ni Bato de la Rosa? Tokhang.
O ano nangyari sa tukhang sa buong Pilipinas? Doon sa sa Davao City, napakaraming nagurgur. Napakaraming EJK. O pagdating ng buong Pilipinas, ano nangyari? Napakaraming nagurgur, napakaraming EJK, napakarami po na mga naperwisyong pamilya, mga nawalan po ng ama ng tahanan, nawalan ng mga nanay, tatay, ate, kuya, lolo, lola, ang ating mga kababayan. Pinerwisyo na nga ng pandemya. Ano nangyari? Nalukob pa ng takot ang mga kababayan natin dahil baka mamaya paglabas nila ng pinto ng bahay nila, tukhang na siya. Kasama na siyang bigla sa sa listahan ni Digong. Naglalakad lang sila, mamamalengke, bibili ulam, bibili yelo, bibili soft drink sa iskinita. Magugulat na lang yung pamilya. Wala na yung kanilang ama ng tahanan. Nang laban daw. Bibili lang ng yelo, sasabihin ng laban. Kasama daw sa tukhang. Diba? Iyon ang ginawa ni De La Rosa na ngayon pa senador pa ngayon. Diba kaya alam niyo po talagang napaka sagwa ng ginawa na ito ng nakaraang administrasyon. Si General Torre kino-question ng kanyang pagiging PNP chief ngayon. Samantalang itong si Bato de la Rosa wala namang nagawa para sa bayan noong ito ay chief PNP ng Davao. Kaya lang naman siguro naging PNP chief ng Davao dahil kay Digong, dahil inaanak ni Digong ba sa kasal o kumpare ni Digong. Dahil lang naman dun eh. Pero yung sasabihin mo na talagang merong achievement, wala. Nakita natin kung ano ginawa kay Trillanes, kay De Lima, kay Espinosa, yung Mayor Espinosa, tatay ni Kerwin Espinosa. Nakita natin kung paano nila pinaglaruan ng batas. Nakita natin kung paano nila ginawa na babuyin ng batas, tarantaduhin ng batas para pumabor sa kanila. Ang lahat ng bagay para pumabor sa kanila. Ang lahat ng nasa gobyerno, nasa pwesto. 'Di ba kapag nga umangal ka, kapag nga hindi ka kumampi kay Digong, yari ka. Delikado ka. Sigurado kung hindi ka man nasa drug watch list, makakasuhan ka, bigla ka na lang magkakaroon ng kaso. So that is the Duterte legacy. At kasama diyan sa legacy na yan ang pagkakaroon ng isang Bato de la Rosa na PNP chief na walang nagawa at walang-wala kay General Torre. Si General Torre na ipakita niya ang kanyang paninindigan. Siya ay karapat-dapat na maging PNP chief. Bakit? Kibulok at si Digong, dalawang makapangyarihan sa mundo ng politika dito sa Pilipinas. Pekeng anak ng Diyos, pekeng tumutulong, pekeng mga mabubuting tao. Yung pala nambubulog ng pastoral gabi-gabi. Ayon sa kanyang mga biniktima na nag-iiyakan doon sa Senado at sa Kongreso. Diba? Napatunayan ni General Torre na karapat dapat siya. Bakit ko questionin? Bakit aayawan? Dahil nga po, threat si General Torre sa mga illegalista, sa mga fake news peddler, sa mga black propaganda, sa mga naninira sa ating Pangulo, sa naninira sa PNP, sa naninira sa magandang trabaho ng ating gobyerno ngayon. Threat si General Torre sa kanila. Kapag ikaw masamang loob ka, threat sa'yo si General Torre. Kaya ayaw mo kay General Torre. Pero ako, gusto ko kay General Torre. Gustong gusto ko siya na maging PNP chief. Gustong gusto ko. Dahil nakita nating lahat kung gaano siya kapatas at batas po talaga ang nangingibabaw. Basta hawak niya ang batas, dala niya ang batas sa kanya mga misyon. Walang makakapigil sa isang General Torre. Kaya humanda na yung mga fake news peddler dyan at yung mga
masasamang DDS, humanda kayo dahil si General Torre kakalusin kayo. Mayroon hong pagkakataon na magkaroon talaga ng matibay na ipin, konkretong tapang ng ating mga batas. Napakatapang ng ating mga batas, kulang lang ng implementation, kulang lang ng pagpapatupad. Hopefully, ipagdasal natin at suportahan natin si Pangulong Marcos, General Torre at yung mga hindi tinanggap ang resignation kasi naman talagang merong qualification at dedication at prinsipyo, paninindigan, tulungan natin sila. Like Secretary Gibo, Department of National Defense, kontrolado niya ang militar, national at internal security, kontrolado niya. Okay? Issue ng West Philippine Sea, kahit anong pangbubuli, kahit anong pangbabastos na ginagawa ng China, hindi po siya sumusuko, laging kanyang paninindigan. Ano sabi ni Bersamin kahapon? May nagtanong paano po Secretary Chidoro? Hindi natin pwedeng tanggalin yan. Retain yan. Napakalaki ng tulong yan sa kanyang paninindigan sa West Philippine Sea at national security at iba pa. Pasok, totoo naman yan. Kasi si Gibo, hindi lang top-notcher na abogado, top-notcher sa bar, siya po ay talagang may prinsipyo, may tapang. Hinaharap niya ang anumang statement ng China, anumang press conference ng China sa international community na nilalait ang ating bansa. Sabi niya, kayo ang nananakop, kayo ang nambubuli, kayo ang agresibo, hindi ang Philippine government. Ipagtatanggol namin ang aming karapatan, amin ang exclusive economic zone, ang West Philippine Sea. Kayo ang umalis dyan, hindi kami. Di ba? Yan ang kailangan natin. Kaya hindi siya tinanggal at niretain pa mananatiling Department of National Defense Secretary, si Chidoro. Si Remulla Brother, Department of Interior and Local Government Secretary, Department of Justice, sila yung magpapatuloy ang investigasyon, magpapail ng kaso, magpuprosecute kung kinakailangan sa mga pasaway sa ating lipunan. Kaya hindi tinanggal kasi nakita ng Pangulo. Yan ang kailangan natin. Yan ang gusto ng taong bayan. Ang ayaw lang dyan, yung mga kinasuhan. Ang ayaw dyan, yung mga anti-Marcos. Ang ayaw dyan, yung mga DDS, kasi sila yung pasaway. Sila yung iniimbestigahan, sila ang kinakasuhan, kaya ayaw nila. Nagdemand pa nga sila. Tanggalin itong mga ito. Chidoro, Remulla Brother. Kasi yung mga anti-Marcos, pro-China. Ganun ang dating. Kaya ayaw nila kay Chidoro. Ay kailangan natin na mayroong paninindigan. Kaya swak na swak ang ginawa ng Pangulo. Ongoing po ang mga nangyayari. Siyempre, aayawan ng mga DDS ang mga pro PBBM na mga tauhan at yung mga anti-Chekwa. Siyempre, yan ang gusto nila. 'Di ba? Katulad niyan, yung mga pro-Chekwa na yan na DDS. Tuwan-tuwa yan nung nanalo itong si Marcoleta kasi alam nila pro-Chekwa yan pero 'di ba? Kahit na itong executive department ay may mga pro-Chekwa napasok ng mga na-penetrate, napasok ng mga pro-Chekwa, hindi pa rin sila uubra kapag po ang mga nasa legislative ay meron pong mga anti-Chekwa. Siyempre, kapag ikaw ay katulad ni Remulla, ni Chidoro, yung dalawang Remulla, Boying at John Vic, diba, hindi ka talaga uubra kahit na ikay pro-Chekwa pa. Nito nga nakarang eleksyon, diba, meron nga pong mga bali-balita na nakikialam, kumikilos, at sinusuporta ng mga Chekwa ang mga kandidato na kung pumapanig o kumakampi sa kanila. Meron man siguro silang napagtagumpayan dahil may nanalong senador na pro-Chekwa. Pero pagdating po sa law enforcement, hindi sila magtatagumpay. Maaaring meron lang silang boses pero yung kamao, yung braso, wala sila niyan. Mayroong pa ring Remulla na lalaban sa mga pro-Chekwa na ito. Merong Chidoro at merong General Torre. Nakita natin kung gaano ka-patriotiko itong mga taong ito. Makabayan talaga. Ito yung mga Pilipino na mga makabagong bayani
kung panahon ng labanan noong mga 1900s, 1900s hanggang magkaroon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ito yung mga bayani na to. Ito yung mga handang makipaglaban para sa ating bayan. Ito yung mga handang magpakabayani para po maipagtanggol lamang ang soberanya. Kaya nga nakakadiri yung mga tao na sumusuporta sa mga Chekwa para mga hindi Pilipino. Lalo na yung mga vlogger, nagpunta pa dun sa Chekwa para mag-training lamang para maipakalat nila ang propaganda ng mga Chekwa. Nako, hindi kayo ubra kay General Torre, Chodoro, at mga Remulla. Kasi ayaw nila kay Chodoro kasi ito talagang pro BBM, pro Philippines, hindi pro Chekwa. Kaya nga ayaw nila kay Bronner, ayaw nila kay Commodore Tariela. Kasi mga pro BBM at pro Philippines to eh. Hindi sila pumapabor sa naratibo na pumapabor sa mga Chekwa. Kaya po tayong mga Pilipino, silent majority, tayong mga sumusuporta at nagmamahal kay PBBM, maging mapagbantay tayo. Kapag meron pong mga pro-Chekwa, nako, kalaban natin yan. Hindi po natin yan kababayan. Kasi ang pinapaboran yan ay ang mga Chekwa. Kaya po, dapat bantayan itong mga taong ito. Andyan si General Torre na magiging PNP chief na sa June 3. Andyan pa rin si Chodoro at ang dalawang Remulla. Di kahit pa paano, di ba, may kokontra po sa mga pro-Chekwa. So, bantay-bantay tayo. Maraming salamat po sa video ni Sir Mike Abe na ating na-reaction na-miss ko ang kanyang video. Ang ganda talaga ng kanyang mga punto de vista sa bawat issue. Ingat po kayo, Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.